Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ang This is Jen Rodriguez, Mamaskari Channel, a faith healer, also motivator. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo for Angel Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kayang kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagila? Angel Spirit, please give information po. Okay. Angel Spirit, please give information. So this is a 9 of Cups with a wish fulfillment. So may mga bagay na may isa sa katuparan na dito. May mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na ibibigay na sa iyo, no? Maaaring pagkakalooban ka na. And ako sinasabi dito with the 3 of Swords in reverse, so this is something recovery from the pain, no? Unti-unti ka na makakalaya, no, sa mga pinagdaanan mong sakit at sakripisyo, paghihirap. At sinasabi dito with the 3 of Cups, no, maaaring magkaroon ka ng mga selebrasyon at magkaroon ka dito ng something socialize with your friends, no, maaaring magkaroon kayo ng collaborations, ganyan. This is something an information with the events, no, and of course parties. And of course, guys, this is something the Emperor, no? This is something being mature enough and being grounded. And this is something an high standard person, or this is something authority na para ikaw yung gagawa ikaw gagawa ng paraan, no, para maging matagumpay ka, o ikaw yung gagawa ng paraan para maging masaya ka sa sitwasyon mo, no? And there's another cause with an offer, no? Ipapanalo mo to, magkakaroon ka dito ng kumbaga parang pagkakataon, no? Para magkakaroon ka ng pagkakataon para maisakatuparan tong offer na to, no? This is something promotion or either an offer for proposal, ganon. So let's see additional messages, no? This is something the Sun card with a fear positive outcome. Magiging maganda rin ang kalalabasan dito. Magiging maganda rin ang takbo ng eksena at maaaring magtagumpay ka at bibigyan ka ng maaaring positibong kalalabasan. And there's a 9 of Cups. Represent tayo with a page of one, something good news. May magandang balita na dito na maaaring magtupad sa mga pangarap mo. The 3 of Swords represent the 9 of Pentacles. So this is something about sa finances. No? This is something financial windfall na maaaring makarecover ka na from financial loss. And this is the moment parang may mga hahatid na biyaya o hahatid na mensahe sa iyo ang ating mga gabay para magtuloy-tuloy na rin ng pera sa iyo, no? The 3 of Cups represent the 9 of Swords with the success driven, no? Maaaring magsasuccess ka na kung may isa sa katuparan mo na yung mga pangarap mo at maaaring magtagumpay kayo, no? And so let's see what is the Emperor. Represent the 8 of Pentacles. So see, being a focus and being dedicated sa ginagawa mo. Meron talaga ditong parang gagawin mo, no, parang itong bagay na itong gagawin mo para mabago yung yung situation mo or yung position mo, no? This is something promotion or proposal na kailangan mong gawin. So there's a 9 of Cups represent the Hierophant. So this is something separations. Now this is something offer with an apology na may hihingi ng tawad, no, na maaaring nagdulot dati ng kahiwalayan, ngayon maaaring magkabalikan kayo. And this is something na Hierophant for a lesson learned, no? May tumatak sa yung aral dito, no, na maaaring natutunan mo dahil sa mga pinagdaanan mo. The Sun card represent what? There's a Death card. So this is the Sun card, nagre-represent positive outcome, and the Death card represent an ending and a new beginning. So may mga bagay na tinapos na at may mga bagay na sisimulan na ulit na maaari magbukas ng pintuan patungo sa bagong chapter or bagong opportunity na
maaaring magtagumpay ka na at babaguhin ka dito ng panahon at pagkakataon sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo sa nakaraan. So let's see what is the Nine of Cups and the Page of Wands. So represent the Tower Moon for a major changes. May malaking pagbabago na magaganap dito, no? At itong pagbabago na to ay hindi mo inaasahan, no? Itong magandang balita na to ay maaaring magdaala sa iyo patungo sa tagumpay. So let's see what is the Three of Swords in reverse and the Nine of Pentacles. No? Represent tayo with a judgment. Paalala sa iyo na kailangan mo ng pakawalan, palayain yung negativities or toxicities around you. May mga negative or toxic traits tayo na kailangan na natin pakawalan, kailangan na natin alisin. No? So, Three of Cups and the Knight of Swords. Represent tayo with the Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in for you. Ito na yung hudyat ng bagong simula at bagong bukas. At ito na rin ang bagong pagkakataon na pagkakalooban ka, no, ng malaking biyaya ng langit. And the Emperor and the Eight of Pentacles represent the Wheel of Fortune with a turning back to your favor. Ang pag-ikot ng kapalaran ay ang pag-ikot ng bagong mundong ginagalawan. Ito ay biyaya, no, na maaaring pagkalooban ka na. The Nine of Cups and the Hierophant represent what? Ito yung mga bagay na dapat mo natutunan from the past, na sa lahat ng mga bagay na nangyari sa isa nakaraan ay maaaring may aral na binitbit mo hanggang sa kasulukuyan. No, this is a charter for taking action. Ito na yung panahon at pagkakataon para kumilos at gumalaw ka na. Kung ano yung mga bagay na nagdulot sa iyo ng kagipitan, pighati, no, sakit, at lahat ng mga masakit at sakripisyo pinagdaanan mo, maaaring ito na yung hudyat na para baguhin na ang ikot ng kapalaran sa iyo. The Sun card and the Death card represent tayo with the High Priestess. So may mga bagay na hindi mo ina-expect with the unexpected moment with the High Priestess. This is something a mystery or secrets, no? Maraming mga bagay na hindi mo akalaing ipagkakaloob sa iyo. Hindi mo akalaing kumbaga mamumukadkad or kumbaga makakabangon ka pa sa sitwasyon mo. Hindi mo ine-expect na sa likod ng mga pinagdaanan mo, sa likod ng mga nangyari sa iyo, etong bagay o opportunity na sa iyo ay mag-aangat at magbibigay bagong buhay, bagong bukas na tatahakin mo. Kumbaga pag-asa siya, no? Nasasabihin na sa likod ng mga bagay na pinagdaanan mo na sakit at mga betrayals, no, deceptions na pinagdaanan mo, ang iba nitong pag-ikot ng kapalaran sa iyo, no? Parang nilaro ka talaga ng pagkakataon. Parang sinasabi dito na this is the moment for a new chapter and new life coming in for you. At because of you are also being creator and game changer, no? Ikaw ang maglalaro at ikaw magpapabago ng bagong landas na natatahakin mo. Ang ganda. Kumbaga, ito yung hudyat ng muling pagbangon, no? Ito ang hudyat na muling pag-ikot ng kapalaran na hindi mo inaakala na ipagkakaloob sa'yo ng langit. Additional messages na pagdating naman tayo sa outcome. Ang pinaka-outcome for you, my goodness, pinaka-outcome for you is something, the Lovers card, no? Mayroon ditong the Lovers na lumabas na maaaring mag-represent dito ng partnership, love life. So let's see guys, wait lang ha. Kunin ko lang yung cards guys, nalaglag siya. And this is something, a Three of Swords, no? There's a spy looking, watching at you. Maraming taong sumusubaybay sa'yo. O maaaring nasa spotlight ka na ng situation mo. Noon maaaring ang daming tumitingin at ang daming sumusubaybay at ang daming humahanga na din sa sitwasyon mo ngayon. Kumbaga, ang layo-layo na sa dating ikaw, sa dating kinagisnan mo na sitwasyon. So, ito na yung bagong ikot ng kapalaran sa'yo. So, let's see additional messages. No, pagdating naman tayo sa career. So, this is the Hangman. No, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo na yung mindset mo. No, baguhin mo na yung pinaniniwalaan mong kaisipan na yan. And this is a Nine of Cups with a Nine of Pentacles with an offer for finances, security. No, this is something slowly but surely. Mabagal man, no, pero sinisigurado may pagbabago. And this is a Magician for manifestation and power by God. So, ibibigay sa iyo talaga yung mga bagay na what you deserve. Kailangan mo lang matuto kang pahalagahan at marunto kang, kumbaga, pakawalan yung mga negativities na nag-sink in sa utak mo, kaya nag-create ng negative thoughts, no? Kaya kailangan mong alisin yan.
And of course, pagdating sa love life mo naman, this is the Four of Wands, so something celebration, higher level commitment. Maaring there's a twin flame energy with the Four of Wands, twin flame energy, and this is something celebration and wedding. And this is a lot of celebration, guys. And this is something that Two of Wands by choices, no? Kumbaga, ikaw na yung pipili ng mundong tatahakin mo, no? Kasi sa'yo na nakasalalay at hawak-hawak mo na yung mundong gagalawan mo, no? Ikaw yung magpapaikot, ikaw na parang you have the authority, no, to change your life purpose or to change your lifestyle, ganaan. Kumbaga, ikaw na yung magpapabago niyan. And this is the Four of Swords, no? Basta makinig ka lang sa intuitions mo and even your gut feeling for health issues. So this is the Seven of Swords and the Ten of Swords, no? Nagkakaroon dito ng something lying pagdating sa nararamdaman mo. Nagsisinungaling ka na kahit na nahihirapan ka na. Hindi mo iniinda. Ito yung isa sa bagay na nagkakaroon ka ng sabotahe sa sarili mo. Kaya mag-ingat-ingat ka kasi baka bawian ka ng katawan mo. No? Kaya kailangan mong kumbaga maging mahinahon sa kung ano man yung kinakain mo. Kung alam mong bawal at nakakasama sa'yo, hindi man nakikita ng mga taong nagmamahal sa'yo sa paligid mo, pero kailangan ingatan mo yung sarili at katawan mo. Dahil sa pag-ikot nito, baka ikaw ang balikan ng mga pinagagawa mo sa katawan mo. Kaya kailangan kumbaga kumain ng wasto at tama at umiwas sa mga bawal at yung mga bisyo kung ano man yan. So let's see what is the magical fairy messages. Magical fairy messages naman tayo, Angel Spirit. Naraglag kasi yung cards. So let's see, guys. Anuhin muna natin ang very life. Kaya kailangan maging mauta kayo, guys. Alisin nyo na yung mga yung mga pinagagawa. Baka mahilig kayong kumain ng kung ano-anong alam nyo nakakasama sa health issues nyo. Diba? Minsan pag nasasarapan ka dun sa ginagawa, kinakain mo. Diba? Hindi mo na naiisip. So, kailangan nyo na detoxification dito, guys. Yung pagkain ng mga herbs na pangtanggal ng mga toxins sa katawan. Additional messages with the magical fairy messages. And this is the perfect timing for you. See? This is the right time for you to moving forward. Ito na yung panahon at pagkakataon para, 'di ba? Ito na yung hudyat ng bagong simula. And this is a patient bliss. Kailangan mo lang habaan ng pasensya mo. Nasa tamang panahon at tamang pagkakataon, tulad ng sinasabi ko, of perfect timing. So let's see what is the synchronicities. Let's see, guys, what is the synchronicities. Represent a rise. See? Pagkatapos mong lumagapak, mapunta sa kalugmukan, huwag kang mag-alala, makakabangon ka. No? At ang pagbangon mo na yun ay yung hudyat ng bagong simula na magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo dahil binago ka na ng panahon at pagkakataon. Ito ang papasok dito with a bloom. Diba? Mamumukad ka at talagang yayabong ka. No? At gaganda na ang bukas na tatahakin mo. And this is something winter. No? This is the harvest moment. So maganda ka na, lahat ng mga katanungan, lahat ng mga gusto mo malaman, masasagot na yan. For a yin and yang oracle card. Represent what? Represent an air, not Gemini, Libra, Aquarius. So may kinalaman ka sa Gemini, Libra, Aquarius. At the same time, this is something growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito. And kasi sinasabi sa'yo dito, this is something nurture, no? Pagdating sa mga bagay-bagay, talagang gustong-gusto mo at talagang mahal mo yung ginagawa mo. And this is something ego and pride, vanity. Yo? Ito yung sinasabi ko kanina, alisin nyo yung drama, ego, pride, and of course, yung luho, bisyo, no? And of course, sinasabi naman dito with detached coldness, na kung mawala ka, umiwas-iwas ka sa malalamig, ha? May sense ako dito, kailangan mo umiwas sa malalamig na pagkain na nakakasama sa'yo, na maaaring inuubo ka, sinisipon ka, ganon. So, let's see what is Romance Angels with a Mystic Love Oracle deck. And there's a courage, na ini-encourage ka dito, guys, na there's just something strength, na kailangan mo maging malakas, maging matapang, matibay, and there's a relationship reconnecting, no? Kumbaga, unti-unti ng magkakaroon ng tagumpay pagdating sa pag-ibig, no? Kumbaga dati, iniisip mo,
paulit-ulit na lang yung scenario sa pag-ibig na bakit ganito, nasasaktan ako, ganito, ganyan. No, this is the moment na darating yung tao na to, no? Para buuin, no, nyo ang isa't isa, or kailangan buo na kayo bago pa kayo makilala ng tao na to. Na ini-encourage ka dito na parang, 'di ba, parang magkaroon ka ng solid foundation sa sarili mo, or parang pinapalakas ka doon sa eksena na yon bago ka humarap doon sa tao na yon, para na sa ganon maging isa kayo sa eksena. So let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you. And this is something, pay attention to your dreams, no? Tumutok ka sa mga pangarap mo, sa kung ano ba talagang gusto mo. And self-respect. Kung kailangan mo rin respeto sa sarili mo. And of course, forgive yourself if you done nothing wrong. Napatawarin mo yung sarili mo, wala ka namang ginawang mali, na wala ka namang ginawang masama. Kumbaga, nagkataon lang talaga na hindi pa para sa'yo, o nagkataon lang talaga na yung tao na yun na sinaktan ka ay parte ng magiging nakaraan mo. So let's see what is the chakra messages. Kasi may purpose yun, guys. Kaya tayo nasaktan doon sa tao na yun, kaya tayo iniwan ng tao na yun. Kaya yun umalis sa buhay natin kasi parte yun na magiging nakaraan mo para sa pagtibay, no? Pagtibay mo, or para magiging pundasyon mo, no, sa hinaharap mo. And this is something growth. See? Ugat. Parang magiging silbing ugat yan. Paano ka lumakas, maging matibay sa hamon ng buhay. And this is something insecurity. May mga taong naiinggit sa paligid mo, no? At iwasan mo rin mainggit sa mga taong kung ano man ang meron sa kanila ngayon, no? Makakahatak lang yan ng negativities. And this is something, trickery, no? Mag-ingat ka sa mga mapanlilang, parang lulukohin ka din sa situation, mag-ingat ka. And there's an instinct na may gut feeling ka. Bago pa mangyari to, may hudyat na or babala sa yung ating angel spirit. So let's see what is the Monsology. For Monsology, represent what? Show the world the real you. Na ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga. And of course, take your time to breathe out, no? Kumbaga, kailangan mo ng oras at panahon para huminga. And there's a prosperity lies ahead. Talaga ipapakita dito na maaaring magtatagumpay ka na. Malapit na. For the angel's answer, represent what? Be assertive, no? Alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo dapat sa sarili mo yung stand mo, hindi ka dapat nagpapa-apekto. And of course, sinasabi dito within the next few weeks, sa mga susunod na linggo, may mga unti-unting magpagbabagong magaganap. And of course, sinasabi dito with the trust, kailangan mo magtiwala, no? Kailangan mo magtiwala, maniwala na kaya mo, na unti-unti na mababago ang sitwasyon mo. So let's see what is the energy. The energy represents a man holding a heart. If you were a man, no, ikaw ay may hawak ng puso niya. If you were a woman, maaaring siya may hawak ng puso mo. And this is something yin and yang. Maging balanse, no? Yin and yang na nagre-represent dito with a balance. Additional messages with an angel spirit. And there's a moonstone with a mystery and intuitions, no? There's something, a gut feeling or something na visions, unti-unti mo na makikita lahat ng mga possibilities, no? And there's a goddess of insights. Kumbaga, pinapakita na talaga dito, mystery, intuition, goddess insight, pasilip talaga. No, may mga, kumbaga, idea or papasok sa intuitions mo para malaman mo lahat ng mga bagay na gusto mong malaman. And there's a dragonfly with a transformation at unti-unti na mababago ang buhay na tatakin mo. Siguro guys, no, parang pinapakita dito sa panaginip mo or mapapakita sa daydream mo or even sa visions mo na ito na yung mangyayari, magaganap na, malapit na. Parang ganon. No, parang siya desires into reality Ganon siya guys. Dati na panaginipan mo lang, tapos ngayon parang tinatrabaho mo na maaabot kamay mo na. Ganon. Romance angels represent what? Codependency, no? Isa sa nakaka-apekto ng inyong relasyon ay something addictions, no? Maraming uri ng addictions. So, depende na lang yun sa situation mo. No? And this is something trust. No? Kailangan mo magtiwala. Tiwala, maniwala, double clarification with the trust. Additional messages. And there's an empathy, both side of situation, dapat tinitignan mo guys. And there's an health, no? There's an health issues talaga na kailangan mong tutukan. And there's an imagination. See, there's a lot of thoughts, creativity, or something information with something mindful.
freedom. Napapalayain mo na lahat ng mga bagay o kaguluhan sa utak mo. Magiging masaya ka na sa lahat ng magiging posibilidad ng kalalabasan ng eksena mo. So let's see what is additional messages. Represent tayo with a teaching, no? Maraming mga bagay na matutulungan ka, matuturuan ka, or malalaman mo. And there's an infinite abundance. So walang wakas na tagumpay, kasaganahan ang maaaring mong makamtan. Additional messages for Archangel Raphael. Leave the stressful situation behind. No? Kailangan mo na pakawalan yung nagbibigay stress, nagbibigay worries sa'yo. No? Additional messages. And there's something, the cosmic heart. No? Devotion, moving prayer. Kailangan mo magdasal, magdebosyon na para ma-line up na, no, yung mga bagay na para sa'yo talaga, na para mapakawalan na yung mga negativities na posibleng ma-attract mo pa. And this is the golden, the children's, there's a rare gift, no? Some of you guys, no, may kakayanan at kaalaman ka rin pagdating sa intuitions. Meron kang kakayanang makita or masilip yung hinaharap. So let's see what is a Jesus loving quotes. Kumaga marami kang pangitain, paalala, sa panaginip, and unto you it's given to know the mystery of kingdom of God. So see, nasa sa iyo yan, na at ipagkakaloob sa iyo yung mga bagay na hindi palubos na lalaman at nauunawaan. Lahat ng mga bagay na yan ay ipagkakaloob upang malaman mo ang kahulugan ng mga bagay na naangkop, no, sa spiritual na kaalaman. So ibig sabihin dito, kung may mga bagay dito na hindi mo akalaing magaganap, hindi mo akalaing mangyayari, nagkakaroon ng unexpected, that because of this is something, a mystery of Kingdom of God. Misteryoso, no? Kahit na pilitin mo makuha isang bagay na yun, kung hindi pa ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo makukuha. Kaya dito tayo pinapatibay at pinapalakas ng paniniwala at pananampalataya na kung ano man yung mga bagay na ipagkakaloob sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. So let's see what is the angel's number. 555 for change. See? This is that 555 for change. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life, your highest good. That is why you've been looking push through it. There's a reward waiting for the finish line. So see, kumaga, pinapractice ka na dito. Ini-enhance ka na dito na kailangan mong matutunan. Na kailangan mong mahalin yung mga bagay na sa kasalukuyan. Dahil lahat ng mga bagay na yan ay isang paghahanda para hubugin ka, para palakasin ka sa ihaharap sa iyong bagong bukas at bagong buhay. No? So let's see what is the messages of life. Appreciation. No? Kailangan mo ma-appreciate lahat ng mga bagay na hinaharap sa iyo o hinahanda sa iyo o hinahain sa iyo. I am grateful for the abundance in my life as I direct my thoughts towards all that is wonderful in my world. My troubles and worries lighten with a fully heart and I appreciate all that I have. Today, I accept what it is and choose to be satisfied. I express my loving things, the universe, of the wealth that is mine. So see, ibibigay sa iyo at ipagkakalob sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Depende na lang yan sa paniniwala at pananampalataya mo. Tandaan mo, sa bawat pagsubok na tatahakin mo, sa bawat sakripisyo na ibibigay mo, may aral na namamumutangi sa puso't isip mo. So guys, this is a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.